Welcome to News 5 Everywhere. Nako, speaking of opening ng classes, yan ang topic natin na paumpisa dito sa Balitang 60. Isa sa lagi natin nakikita pa nagko-cover tayo noon. Saka I'm sure ikaw, nakita mo na rin ito. Sa aking child and health segment. Oo, yung wagas na pag-iyak po ng mga bata, kapag sila inihatid na kailang mga magulang. Taon-taon na lang, lagi nating storya yan. Paano nga ba ito may iwasan? So ngayon, makakakuha tayo ng sagot. Ngayong umaga nga, kay Dr. Bernadette Arcena. Isa Doctora Babes for short. Na isa pong psychiatrist. Magandang umaga po, Doctora Babes. Magandang morning sa inyong dalawa. Okay, unahin na natin yung kasi talagang parang hindi naman may iwasan dahil ako mismo, nung bata ako, umiyak ka. Sa unang araw lang naman. Ay, ako hindi ako umiyak. So, kasi meron kang parang ayaw mong iwan ka ng magulang mo doon sa eskwelahan. It's a different environment kasi. Tsaka, separation anxiety. Diba? Alam mo yung first time na mawalay ka sa feeling ng parents mo. Alam mo kasi minsan isipin mo rin, dapat ang nanay din mismo would be more confident. Kasi kung nakita ng anak na, nininervous din si mami. Nininervous din sila. So, at saka, Doc Babes, yung bang dapat na before magkaroon ng, kasi proseso yun papasok na yung bata. So, parang dapat meron ng panahon na akma na parang sinasanay mo na medyo may na-detach ka na ng kaunti rin dun sa dahil parang ito-turn over mo na yung pangangalaga dun sa kabila di ba? Pag first-timers na papasok sa school, kailangan may tour muna bago pumasok sa school. Oo. Tapos pakita yung kung saan siya papasok, saan yung classroom niya, kahit papano, alam niya yung distance na, ay, andito lang si mami, malapit lang pala. And dapat then slowly didetach mo. That is what we term as mind setting. So yung pong mga papasok na bukas, medyo too late na gawin ito. Pero yung mga medyo meron pang isang linggo, pwede yung pa mga nilang, private. Mga private school, siguro pwede mo nilang gawin yung suggestion nyo na papuntahin nyo muna. Siguro araw-araw, medyo ipasyal mo, ganun ba yun? Pakita mo lang yung premises. Siguro kahit yung picture ng school at kung ano yung mga activities. Kasi usually, di ba, nandun na sa video kung ano yung school. Parang Doc Babes, gusto mong gawing, para ma-excite din yung bata na pupunta doon. Then, pakita mo yung mga toys, yung play room. Alam mo, importante yun sa bata Pero po yung mismong, yung physical na pagkakawalay sa'yo ng anak mo, na talaga namang halos hindi na mapatahan-tahan. Hindi na mapatahan-tahan, halos talagang, di ba, ang sunggaban ng ina talagang, paano po ba ma-avoid or paano po ba matatransition ng mabuti yung anak mo na, anak ha, bukas, si mami nandito lang, pero ikaw, hindi pwede sumama si mami sa loob. Yes, paano po yun? Ang umpisa dyan is nakita nga natin sa video, dapat yung mother mismo should be at least nakikita yung mukha niya sa bintana. That's it. Pagkatapos niyan, kailangan makondition din yung bata a few days before that, Na okay, andito lang si mami. Pero nangyayari talaga yan. That's very common. Pero siyempre itindihin natin, medyo tignan din natin yung isang banda rito, Doc Babes, na may mga bata umiyak, tignan mo naman yung ating video. Pero meron din mga bata na parang kampante silang nandoon, so may kaibahan ng mindset o pag-iisip o emotional strength yung mga bata. Especially kung socially, ang bata ay nagstay lang sa bahay, tapos walang ibang mga kalaro, So, halimbawa, nanay, tatay lang, so andiyan nakita mo, nagagalit siya talaga. Nagdadabog na. Nagdadabog na siya. Ang gagawin lang talaga ng mga parents is to hug them. Diyan muna sila as much as possible. Be there for them. Andun yung sa classroom mismo. Kahit di man umupo dun sa tabi niya, at least nakikita siya. Pero how do you handle pag nag-tantrums na po talaga? Yung talagang halos maglupasay, magsisisigaw. Meron po mga magulang, unfortunately, na walang pasensya para dito. Namamalo. Namamalo, sinisigawan. Medyo napipitik, namamalo, napipingot. Pinandidilatan. Siguro yung dilat nga, baka pwede mo pa matolerate. Pero yung parang saktan mong ganun, paano po ba dapat? Punishment should not be done at this point in time. Kasi nga may pinagdadaanan yung bata. Hirap na nga, Hindi niya nga naintindihan. Ang importante dito, yayakapin ng mga magulang, assure them na andito lang sila. Lilipas din yun, tapos ipapa-introduce mo sa mga friends niya, at saka
as a teacher. Para maintindihan ng teacher. Alam naman ng mga teachers kung paano gawin dyan eh. Ito, Jovi, malapit sa puso ko yung tanong na to. Would you recommend na, syempre, hindi naman po lahat na magulang ay kayang-kaya nila na sila mismo ang mag-focus at maghatid sa kanilang mga anak sa eskwela o bantayan sila, ano po? Ano po ang ma-advise nyo naman dun sa meron naman kanilang tagabantay, yaya o let's say caregiver para sa kanilang mga anak? Paano po ba dapat ang role? Approach. At ang approach? Alam mo, para sa akin, advice sa mga parents na on the first few days ng pagpasok ng bata, make sure na andun kayo. These are moments, no, na mga anak ay they would value na nandyan kayo. Then probably after that, slowly, ang yaya ay nandyan. Pero the first few days, dapat talaga na ang mga magulang andyan. Sila talaga dapat, Jovi, ano? Oo, parang parang SOP na yata, no, doktora. Kailangan may transition na from mga parents going to the yaya, no, hanggang sa masanay na rin yung bata. Yung mga teachers na rin talaga yung kanilang... Ang isang dilemma mo dyan kung ang mga magulang ay OFWs. Pag wala talaga. So kung wala talaga, ang pinaka-close sa bata ang dapat nandyan. Which is probably Lola, the grandmother lolo, aunties, uncles. Okay. So, medyo gusto kong balikan si Doc Babes, yung kaninang tungkol sa punishment. Alam mo, ito hindi naman talaga pang balik eskwela rin tong topic na to. Pero parang gusto lang malaman kung paano ba magkakaroon ng disiplina without yung sasaktan yung mga bata. Or paano mo sila mabibigyan ng tamang leksyon ng hindi kailangan saktan. Sad to say, ang physical punishment, nakikita pa natin dito sa local area natin. Para sa akin, no ang punishment, physical No punishment. matter how lightly. Kasi alam mo, it would just cause resentment at galit sa bata. Lalo na pag hindi mo na-explain kung bakit ba pinalo ka at bakit ba sinaktan ka. Okay, at totoo po bang may tendency sila maging violent paglaki nila? Pag sinasasaktan po sila? Kapag ang punishment ay hindi na-explain sa bata. Ang sitting in the corner po, facing the corner. Importante dito may time out tayo. Yung time out na yan, ilagay mo yung bata sa isang lugar na hindi naman nakakatakot, no? But parang stand ka doon, okay? Facing the wall. Tapos kahit paano, give them a few minutes na para maisip yung bakit nila nagawa yung mga bagay na yan. At kung ba't mali. And at So the same after time, that, at the same time, explain to the kid, hug the kid, alam nila na mali yung ginawa nila. Dapat naintindihan nyo na that children should understand bakit sila nagkaroon ng ganung punishment. May iba pang ways of punishment. Tulad ng ano po? Kailangan yung mga activities na gustong-gusto nila, like watching TV, pagbawalan. Okay. Or playing the computer, hindi pwede. Grounding. And you should be consistent. As a parent, kailangan consistent ka, hindi yung, sige ngayon. Tapos pag umiyak na, sige na nga. Sige na nga. Oo, so hindi pwede yun. Yes, hindi pwede. They should be consistent. The mom and the dad, both of them kailangan isang salita lang. Paano naman yung balance? So ito, we're talking about discipline. Paano naman po yung mga medyo nag-gear towards spoiling? Jovi, for example, since busy ka, sige, pabayaan mo na nga lang manood ng TV buong day yung bata. Kasi yung guilt feelings mo bilang nanay, lumalabas. So, paano yun? Paano mo mapipigilan yung sarili mo na ibigay ang gusto ng anak mo? Hindi po ba? Kung wari, syempre, sa tingin mo, bata pa naman siya, paano mo, kumbaga matuturuan din ang sarili mo bilang ina o ama na wag naman ibuhos lahat ng gusto niya. Kailan ka ba hihinto? You can give rewards naman to the children, lalo na if they did well in school. Sabi nila, bigyan mo lang nga ng star, markahan mo ng star, tuwan-tuwa sila dyan. Like you gave their favorite sticker, or favorite nila na food, that's already, don't give too much. Or kung ano yung gusto niyang pabili, bibili mo agad. Kapag ito ay deserving naman sa bata, you can give it to them. You tell them they have to work hard for it. Okay, balik natin sa usapan na tungkol sa mga batang papasok na sa eskwelahan na Doc Babes. Na admittedly, meron mga batang madaling turuan, saka meron ding medyo slow or hindi agad natututo. At may ibang paraan na ginagawa.
So meron ba talagang mga proven na mga paraan para talagang makahabol yung mga bata na hindi kasing bilis nung iba? First and foremost, walang batang bobo. Oo, totoo yan. I believe. Okay. May iba-iba May lang tayong mga- learning ano ba? May mga ibang levels lang ng intelligence ang mga bata. May iba na kailangan talaga i-push mo. Some of them needs more encouragement. Kaya ang importante dito na bilang magulang, kailangan don't compare. Oo, The lalo Na kung other si ganito kids. ay mas matalino, don't compare. See the weaknesses and the strengths of your children. Halimbawa, ito magaling sa piano, ito magaling sa math, o ito magaling sa sports. Then enhance them. Okay, so hindi po, naniniwala po ba kayo din sa pag-hire ng mga tutor o yung mga, kumbaga after classes meron pang magtuturo, yung bang meron kasi pong mga magulang ako kilala, yung frustration nila sa sarili nila, sa bata nila binubuhos at masyado silang stricto sa mga bata. Like May ako, tutor. hindi ako magaling sa math, so kailangan may tutor, no? So ganun po. Tutors naman are very good extensions of the parents. As long as may natutunan yung mga bata, why not? Pero kailangan din yung mga parents should also resume their roles. Okay, napaka-importante po na talagang bilang magulang sa pasukan, napakalaki ng role ng ating mga kapatid na mga parents dito sa sa event na ito ng kayo na pagiging pamilya, di ba? So mga mommy and daddy, brief niyo yung mga anak niyo about school, ipakita niyo yung pictures, encourage them, at kayang-kaya po ito. Para less drama. Yes. Thank you so much, correct. Dr. Thank you so Babes, for being much. with us. Thank you very much po, at magandang tanghali sa inyo, Dr. Bernadette. Arsena. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.